So magandang araw kabola, sa video nito kabola, pag-uusapan natin si Arven Tolentino kabola na nandito pa rin naman po sa PBA, pero magsasuggest tayo kanang tatlong team kabola na sa palagay natin dapat pong tignan kung pwede nilang makuha si Arven Tolentino. So may hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman yung subscription button. Now start po with Poy Eram kabola, who revealed in an interview kabola kung saan ba siya nanggagaling, bakit ba nagkaroon siya ng mga ganong klase po ng breakdown. So, ang explanation kasi ni Poy Eram kabola, kung babasahin nyo po tong article na to kabola, parang hindi niya nakukuha o hindi niya nakakaya kabola yung pressure kabola. Kumbaga hindi siya sanay Yun yung parang point niya na isa. Galing nga naman siya doon kabola. I'm not sure kung nag-average nga siya ng 15 plus minutes. Dito sa PBA kabola, biglang nahanap niya po yung role niya, biglang nahanap niya po yung skill set na bagay sa kanya nung nasa Blackwater siya kabola. At nung nahanap na niya yun, of course, nag-develop na siya into a legit starting caliber and championship caliber starting center kabola, which of course, respect sa kanya yun. Now, in-explain niya, yun nga, because of that, the pressure and etc., hindi na niya napipigilan, hindi na po niya nakakayanan, kaya nagkakaroon po siya ng outburst kabola. Pero ang masasabi ko lang dito kabola, nagkaroon na siya ng outlet to discuss yung issue niya kabola. Sana magkaroon din siya ng outlet to improve himself, di ba kabola? Kasi importante din po yun. SMC kabola, mayroong rumor si Boss Nobody na yun nga, iiwan na po ang magsuporta sa UST. If I'm not mistaken, hindi pa nga sila nakakadalawang season sa pag-support pa po sa UST. Pero explanation ni Boss Nobado kabola, gusto daw po kasi ni Boss RSA na mag-focus sa mga PBA teams niya. Lalong-lalo nga nag-struggle sila in the past few tournaments, diba? Meralco, TNT, those are the championship teams in the last 3 tournaments kabola. Kaya itong si Boss RSA, hindi naman nakakagulat kung manggigigil siya. Maybe, of course, nararamdaman niya din kabola na yung financial na kailangan nilang ilabas kabola, ay lumalaki din. Diba? So, bibitawan na muna nila siguro itong si UST kabola. Unfortunately, diba? Mas willing siguro sana expender si Boss RSA kung nanalo po sila ng championship. Pero yun nga, hindi naman po sila nanalo. Comments muna tayo ng mga friends. Joel de Guzman, pa-shoutout sa sunod mong video, Boss Idol, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Pa-shoutout sa'yo, sabi naman ni Boss Ronald Verbusined. Sa mga gusto magpa-shoutout ng comments, comment muna yan sa baba, brother. Now ito na, Meralco Bolts will be the one to represent the PBA po in the Basketball Championship League. It is a 1-week tournament kabola. And of course, respect to the Meralco Bolts for accepting the challenge kabola. Pero yun nga lang, because of this, nagkaroon po ng adjustment, magkakaroon ng adjustment po kabola dito sa ating tournament kabola. At medyo mas tatagal siya ng, I think, 1 to 2 weeks pa kabola. Now, nagtataka lang ako bakit kaya accept ng Meralco Bolts. Una, they are the defending champion of this Philippine Cup kabola, diba? So, by accepting this, medyo mawawala sila ulit sa focus, diba kabola? And nag-struggle nga sila last time kabola nung nakikipag-tournament sila. Pero actually, ang reason siguro kung bakit sila po yung napili is kasi sila yung mas maganda yung performance dun sa last na ESL. And of course, we want them to have a good run in this tournament. Now, Arven Tolentino, diba? Siya na-rumor nga po siya kabola na restricted free agent siya ngayon kabola. Pero of course, ang tanong pa rin dyan, kung mananatili siya PBA, will a team be capable of paying him enough para manatili siya? So, kaya naman, I suggesting these 3 teams to try and lure him and pay him the right money. Number 3 will be Magnolia Hatchets. I think Magnolia is perfect for him. Arven Tolentino and Lucero kabola, that duo, nagsama na yan of course kabola dito po sa Northport. Very modern, very switchable kabola, maging magandang partnership yan if Magnolia will give it a chance. San Miguel Berman will be my number 2 kasi sobrang perfect lang talaga kabola kung siya po magiging ka-twin tower ng isang Junmar Fajardo because of his 3-point shooting. Sobrang perfect lang talaga nung fit kabola nito. Number 1 ko daw will be TNT. Bakit po TNT kabola? Kasi we are looking, diba, to finish this Grand Slam. And if they can trade for an Arven Tolentino, a top 5 player in this tournament or in this season, kabola, massive gain yan. So, kabola, sa mo, pwede kayo mabuno si TNT. Ito pong si Arven Tolentino, kami na po sa baba.